Masyado nang maraming nangyari ngayon sa buhay ko at dumagdag pa to. But that's the truth, Zelaya. Whether you believe it or not, ikaw talaga ang anak ni Albert Loverio. Hindi ko sila pinakinggan at pinuntahan ko ang anak ko. Masyadong malabo ang biro na yon. Malabong mangyari sa totoong buhay. Where are you going? Tanong ni Vios na makasalubong ako. Hindi ko siya pinakinggan at nagtuloy-tuloy lamang sa paglalakad. Hey, what's wrong? Habol ito sa akin. Everything, sabi ko. I know it's hard. Di ko na siya pinatapos magsalita nang galit na humarap ako sa kanya. Stop it! Umalis na kayo. Kinugulo niya lang ang isip ko. Iniisip ko kung sininta ang bala kaming patay ng anak ko, si Dave, at ngayon ito pa. Konti na lang sasabog na ako eh. Konting-konti na lang talaga. With Dave, I can help you with that. Agad akong napatingin sa kanya. What? He's my friend. Pwede ko siyang pakiusapan na kausapin ka ng patago? I'm sorry, I cannot let you na ipakita ang sarili mo sa lahat. Tama si Dad na dapat i-assume mo na ng lahat na patay ka na, especially yung mga taong gusto kong agawan ng pwesa sa kumpanya. Pero bakit? Bakit ngayon lang sila nagpakita? Bakit ngayon lang? Ano bang nangyari? We'll tell you everything after mo masettle ang lahat kay Dave. It's better unahin mo muna yun at paghanda ka ng malaman ng lahat kung bakit ngayon ka lang namin nakita at ang totoong nangyari sa mga magulang mo, puntahan mo lang kami. Napatingin ako kay Kuya John na nasa likuran namin ni Vios. Aalis na kami. Iiwan namin si Vios sa'yo para makaalalay sa'yo. Dagdag ni Kuya Felix. Magpaalam ka na kina Lolo Cario at Lola anak. Bye po, Lolo at Lola. Humalik si Ino sa pisngi ng dalawang matanda bago to pumunta sa likod ko. Lolo Cario, Lola, maraming salamat po sa inyo. Tatanawin ko pong malaking utang na loob ito. Walang ano man yon, iha. Basta mag-iingat kayo sa biyahe, ha? Sabi ni Lolo Cario. At bukas ang aming tahanan para sa inyo ni Ino. Sabi pa ni Lola. Nakakalungkot isipin na kailangan namin umalis papuntang Manila. Napalapit na sila sa amin ni Ino kaya't sigurado ako mamimiss namin sila. Sa private house ni Vios kami tutuloy ngayon. Wala rin akong pagpipilian kaya pumayag ako. Tama rin sila na hanggat hindi ko pa natutukoy kung sino nagtangka sa buhay namin ay hindi kami ligtas. Tito V, malaki ba yung bahay mo? Tanong ng anak ko. Yes, big boy. Why? Sagot ni Vios. Isinandal ko ang ulo ko sa sandalan dahil inaantok na ako. Yung kondo rin po ni Papa, Tito, malaki. Pagmamalaki ng anak ko. Pinabayaan ko lang silang magdaldalan at nadulog. Naalimpungatan ako nang yugugin ako ni Vios. Nang imulat kong mata ko, halos mapamura ko na makita ang mukha niya na sobrang lapit na sa akin. Anong ginagawa mo? Imbes na sagutin, tumawag ito na parang baliw. That was epic. Aniya na makabawi. Inirapan ko lamang siya at bumaba. Bumungad sa akin ng sobrang ganda at laki na bahay niya. You live here alone? Tanong ko. Not anymore. Kasama ko ang asawa ko at ang anak ko. Gulat na napatingin ako sa kanya. Gago to may anak at asawa na. Bakit dito niya kami dinala? Baka mamaya magselos pa yung asawa niya eh. Aalis na lang kami, sabi ko. Why? Tangi, baka mamaya masamay ng asawa mo na nandito kami. Ang sarap nga din niyang kutosan minsan eh. Hindi yan. Pumasok ka na muna kaya. Nasa loob na yung anak mo o mag-iinarte ka pa dyan? Nakasimangot akong naglakad pasunod sa kanya. Bakit ba kasi hindi ako hinintay ng anak ko? Pagpasok namin sa loob, bumungad sa amin ang sandamakmak na katulong. Welcome home, Master, sabi nila. Everyone, listen. She is Zelaya and from now on, I want you to treat her like how you treat me. Puno ng otoridad na sabi niya. Good afternoon, madam. Nahiya akong bigla sa sinabi nila. Naku, Zelaya na lang po. Nahihiya ko naman na sabi. Kinurot ko si Vios kaya napahiyaw siya sa sakit. Yan kasi kung ano-ano sinasabi. Grabe, sadista ka ba? Reklamo niya habang hinihimas yung tagiliran na kinurot ko. Nasaan ang anak ko? Tanong ko sa kanya. Nasa kusina, lumalamon. Nakatulog ka kanina habang yung anak mo dumadaldal hanggang nakarating tayo dito. Naubusan ako ng laway, grabe. Ano niya habang ang mukha nasa isang horror movie na nakasaksi ng isang nakakakilabot na pangyayari. Ang OA ng gago. Samahan mo ako sa kanya, sabi ko. Yes, magpapasa ako dahil sobrang laki ng bahay niya na halos hindi ko matukoy saan ang kusina. Mama! Nakita ko ang anak ko kumakaway sa akin habang ang bibig niya ay puno ng pagkain na nasa lamesa.
At sobrang dami na nakain sa mesa. May fiesta ba sa inyo? Bulong ko kay Vios. Wala, bakit? Ang dami yata nakandang pagkain. Ah, yan ba? Ganyan talaga dito araw-araw. Walang halong pagmamayabang na sabi niya kahit na nayayabangan ako doon. Nga pala, nasa ang asawa mo at anak mo? Tanong ko. Hindi mo nakita? Gulat na tanong niya. Bakit? Nandito ba kanina? Hindi. Oh, that's bad. I frown. Pinaglololo ko yata ako ng mokong na to eh. Kain na muna tayo. You need to rest dahil bukas yung lakad mo para kausapin si Dave. Seryosong saan niya. Yeah, tomorrow it is. Ayos lang kaya si Ino doon? Tanong ko. Yes, no worries. Maaasahan si Nena sa bata. Besides, pupunta si Dad doon ngayon para bantayan personally si Ino. Ay, salamat kung ganun. Medyo kinakabahan din kasi ako na iniwan ko ang anak ko sa bahay nila eh. Baka mapahamak pag di nabantay ng maigi. Nasa kumpanya kami ni Dave. 3:00 pa lang na madaling araw kaya walang masyadong tao. You'll cook dinner later, right? Tanong ni Vios. Nakapangako kasi ako na ako na magluluto mamaya after kong makausap si Dave. Excited na rin akong makita siya and it's been more than a month na and it's too much. Oo nga, need ko pang imasahe yun at i-marinate pag uwi, sabi ko. Masarap ka ba magmasahe? Suntok, gusto mo? Tanong ko. Di na nakasagot si Vios na may biglang tumikim sa likuran namin. Sabay kaming napalingon dito at nakita si Dave na masamang nakatingin kay Vios. Babe, tawag ko. Nawala ang ngiti sa mukha ko na makitang walang emosyon itong mukha na nakatingin sa akin. Sa sobrang lamig na intimida akong bigla. Bakit hindi siya masaya na nakita ko? Hindi ba siya nagulat na buhay ako? No. Lahat ng ginagawa niya may rason. I trust him. Right, I trust him. Follow me. Malamig na sabi niya. Nakatingin ako kay Vios na nakatingin sa akin. I know na nakikita niya ngayon ang dismaya at sakit sa mga mata ko. I'm here. Don't worry. Sabi ni Vios bago ko pumasok sa opisina ni Dave. Bakit ka bumalik? Nabigla ako agad sa bungad niya sa akin. Yung mga mata niyang puno ng pagmamahal noon, puno na ng galit ngayon. What do you mean? Tanong ko. Why are you here? I'm engaged. Huwag mo na sanang sirain pa. Ano bang sinasabi niya? Is this some prank? Bakit hindi ka masaya na nakita mo ko? Bakit naman ako magiging masaya? Bakit ikaw lang nabuhay? Where is my son? Bakit pinayabayaan mong anak kong mamatay doon? Puno ng sakit na sabi niya. Umiiyak na rin siya. Di ako nakapagsalita agad. Saan niya nakuha mga balitang yan? Babe, wait! Stop it, Zelaya. Hindi ka na sana bumalik pa? This time para akong nabingi sa sinabi niya. Why? Pinilit kong magsalita na maayos pero pumiyok ako. I think it's enough for you to understand that I don't love you. Gusto lang kitang ikama noon kaya ako gustong makipaglapit sa'yo. Di ko naman nakalain na may anak pala tayo. Kung nandito pa sana si Ino, babalikan kita. Pero ngayong wala na siya, wala nang rason pa. Mag-asawang sampal ang ibinigay ko sa kanya. For the first time nang tingnan ko siyang muli, nakita ko yung sakit sa mga mata niya. Na makita niya akong umiiyak, nakita ko ang pag-aalala niya. Na makita niya akong galit na nakatingin sa kanya. Nakita ko yung takot na namutawi sa mga mata na gustong gusto kong tingnan sa kanya. Tumalikod ako. Babe, tawag niya. Hindi ako lumingon. Nagsimula lang akong humakbang. Papaalis sa opisina niya, paalis sa kumpanya niya. Paalis sa buhay niya. Hindi ko alam kung sino nagsabi na patay na si Ino. Kung sino man yun, malalagot siya sa akin pagdating ng araw. Akala ko matutuwa si Dave na makita ko pero kabaliktaran ang nangyari. Sobrang sakit ng mga sinabi niya. Para ikama ako? Ano? Magaling ba ako sa kama? Satisfied ba siya? Mapait akong umiti. Marahang pinunasan ang mga luha sa mata ko. Napahawak ako sa tiyan ko. Ibabalita ko sana ang magandang balita na to, pero inunahan na ako ng masamang balita. Hindi lang akong sinayang mo, Dave. Pati na ang mga anak mo na nangangailangan sana ng pagkalinga mo. Vios, yes? Tell your dad, I want to know everything. Pati na ang kumpanyang pagmamayari ng papa ko. Noted, madam. Seryosong sagot nito. Are you ready? Tanong ni Vios sa akin. Huminga ako ng malalim bago tumango. Nang buksan ng mga bodyguard ang pintuan, bumungad sa akin ng board of directors, pati na ang ibang mga investors. Who is she, Felix? Tanong ng babaeng sopistikadang dating. Di siya sinagot ni Kuya Felix, bagkos tinawag niya ako para pumunta sa tabi niya. Nakaalalay si Vio sa akin lalo na't naka-red heels ako.
at nakasuot ng fitted gown na bumagay sa kulay ng balat ko. Everyone, gusto kong ipakilala sa inyo, the right heir of RL Company, Zelaya Loverio, daughter of Lian and Alberto Loverio. Nakita ko ang gulat sa mga mata nila. Tila ba hindi sila makapaniwala na nandito ako at tumihinga. What? How about Alberto? Si Papa. Si Papa na siyang nagsabi na patay na ako sa aksidente. Ang kadugo ko na tinuring kong ama na nais lang palang mawala ako sa mundo. We all know pansamantala lang na siya ang mamamahala sa kumpanyang to dahil siya lang ang tayong nakababatang kapatid ni Albert, pero hindi sa kanya nakapangalan ng lahat. So tama lang na ibigay natin sa totoong tagapagmana ang iniwan ng mga magulang niya sa kanya. Expected ko na ang mga reaksyon kagaya nito. Maraming hindi payag at sasang-ayon na ako ang mamamahala sa kanila. Pero wala na akong pagpipilian pa at gagawin kong lahat para sa mga anak ko. Kailangan nilang maranasan na magandang buhay gaya nito. Deserve nila lahat at mahihirapan ako kapag tinalikuran ko ang lahat ng to. Wala na silang ama na aasahan at di rin ako makakapayag na makuha sila ni Dave oras na malaman itong buhay si Ino at madaragdagan pa ng isang anak niya. Alam ko marami sa inyong di makakapayag na akong tatay yung leader ng kumpanyang to. Alam ko marami sa inyong tutol na papalitan ko si Alberto bilang CEO ng kumpanyang to. Alam ko lahat kayo wala kayong tiwala sa akin, but give me a chance. Give me a chance to prove myself to you. Give me a chance na ipakita sa inyo ang kaya kong gawin para sa kumpanyang to. Ama ko ang nagtayo at nagtaguyod nito kaya hindi ko hahayaan na ipahamak ang sinimulan niya. Natahimik silang lahat, nagkatinginan. Kahit ako kinakabahan pero ipagpapakita ko sa kanilang kinakabahan ako, baka hindi ko din makuha ang approval nila. I need to be strong. As for Alberto, we cannot locate him. I have here the evidences to prove na naglabas siya ng malaking pera sa kumpanya para ipangsugal. And yes, the company is in the middle of crisis right now. Agad kinuha ni Vios ang mga papeles kay Kuya Felix at ibinigay sa bawat tao sa loob. Papa faked my death. Ang sabi, kasama ako namatay sa aksidente kasama ng totoo kong mga magulang. Si Lola na nagpakilaki sa akin noon is not my real Lola. Siya ang tagasilbi ng mga magulang ko noon. She hid me after the accident but later on, nalaman ni Papa at Mama na buhay ako. Kaya kinuha nila ako kay Lola after nitong mamatay. And now, ang bahay sa Tagaytay. Nasa pangalan pa pala yun ng totoo kong ina. Mabuti na lang nadala ko noon ni Lola when I was a child. Kaya kahit papano, alam ko ang tungkol doon. Para ngayon lang nabigyang linaw sa akin ang lahat. Alright, Iha, this is your chance na patunayan sa amin ang lahat. Ayusin mo ang gulong iniwan ni Alberto at doon kami papayag na ikaw ang humalili sa kumpanyang ito. Sabi ng lalaking kaedad lang ni Kuya Felix. Di ko mapigil ang hindi mangiti habang tinignan silang lahat. This is what I need. Thank you so much. Baka kaasa kayo sa akin? Nang tingnan ko si Kuya Felix at Vios, nakangiti na to sa akin. Congratulations, Vios mouthed. I did not reply but I know I'm grateful for everything na nangyari ngayon. Sa bahay, kasama ko si Kuya Felix at Kuya John. Tapos silang dalawa nag-explain sa akin sa mga bagay-bagay about business. Pilit kong inaaral lahat habang yung anak ko naman, lagi akong kinukulit kung nasa ang papa niya. Ayokong malaman niya ang nangyari sa amin so I keep on lying and lying until he stopped asking me about his father. I know it is never gonna be easy, pero nakanda ako sa lahat. The marriage of Dave and Amanda were broadcasted by the media. Nakitang lahat ng pag-iisang dibdib nila. It's all over the internet, even in the tabloid, but Zelaya chose not to watch it. She was focused on studying her father's business. Si Vios ay nakaalalay sa kanya, pati na si Felix at John. Wala pa rin balita kay Alberto o kahit sa mga taong nakaengkwentro niya noon. Wala rin siyang balita sa mga kaibigan niya. She shut herself to the world. Focus lang siya sa work at sa mga anak niya. Unti-unti niya nang nakukuhang loob ng board. Nagiging efficient ang effective leader na siya sa kumpanya. Homeschool din si Ino ng pasukan. As of the meeting sa mga clients, si Vios ang pinapaharap niya. As of the moment, hindi niya kayang i-risk ang kapakanan ng bata sa tiyan niya lalo na't isang buwan na lang manganganak na siya. She's still working but mostly updates na lang about sa company. Si Vios na pansamantala ang naghahandle ng lahat. Mama, kamusta na kaya si Papa? One time, tanong ni Ino habang nakahiga ito sa lap niya. Hindi nakasagot si Zelaya. Hindi rin niya alam. Probably he's okay now. He is married to someone else. That cheater.
I think he's okay, anak, sagot ni Zelaya. Mama, puntahan kaya natin si Papa. I am worried about him. Hindi siya nakapunta sa 6th birthday ko. Even Tita Pauline, Shani at silang lahat po. Malungkot at tinignan ni Zelaya ang anak dahil alam niyang imposible yon. Hindi siya nagpapakita sa mga kaibigan niya dahil baka madamay lang sila sa lahat. Maybe next time, anak. Hindi pwede kasi delikado eh. Naiintindihan mo naman, di ba? There are bad guys out there na gustong may gawing bad kay mama. Tumango ang anak niya, pero alam ni Zelaya na malungkot ito. After a month, na-deliver ni Zelaya ang isang napakagandang sanggol. Even sa delivery niya, patago rin. John secured everything, pati na mga security at kahit sa doktor ni Zelaya. They need to make sure na walang mailalabas na kahit anong balita tungkol dito. Pinangalanan ni Zelaya ang anak niyang babae bilang Stephanie. Habang pinapa-breastfeed ang anak, naisip niya na for the second time, wala si Dave sa pagpapanganak niya. Wala rin sa plano niyang magdagdag na isa pang anak. Everything happened so fast and unplanned, pero kahit gano'n natutuwa si Zelaya na makitang sanggol na maganda at malusog. After 3 years, "Are you ready?" Tanong ni Vio sa akin. I rolled my eyes for the nth time dahil kanina niya pa ako tinatanong. Bakit ba parang ikaw yung kinakabahan dyan? Natatawang tanong ko sa kanya. Bakit naman hindi? Pupunta ka sa isang pagtitipon kung saan ikaw ng isa sa mga VIP, parang timang naman to. Parang ngayon lang ako na VIP. Ewan ko sa'yo. Hi mama! Hello tito! Sabay kaming napalingon sa pinanggalingan ng matinis na boses na yon. Here she is, the beautiful and cute baby angel. Dinig ko ang sabi ni Vios at siya pa ang unang sumalubong sa anak ko na tumatakbo papalapit sa amin. Nakasunod naman kay Steph ang kuya niyang bugnutin. Habang lumalaki siya, nagiging si Dave siya. Hello, my princess? Natawa si Vios nang yakapin siyang bigla ng anak ko at pinagkahalika na magkabilang pisngi. Oh, anyari sa mukha mo? Tanong ko kay Ino. Humalik lang to sa pisngi ko at tinapon ang sarili sa sofa dito sa kwarto ko. Ma, si Steph, sinila yung phone ko. What? Yung latest na bigay ng tito mo sa'yo? Tanong ko. Ino and Stefan are so spoiled kay Vios at kina John at Kuya Felix. Last month lang binigyan siya ng cellphone ni Vios nang hindi ko alam. Yes ma'am, the latest. Nalagay niya sa aquarium. Napahawak ako sa noo ko sa narinig. Nang tingnan ko ang anak kong babae, nagpapakit na ito sa akin dahil alam niya na mapapagalitan siya ni Vios at nakatawa naman pinipigilan ko lang. Lalo na nang samaan ko siya ng tingin. Mukhang nag-i-enjoy na makita akong namamroblema sa katigasan ng ulo ng mga anak ko. No worries son, bibigyan ka ni Tito ulit. Pinanlakihan ko ng mga mata sa Vios. Diyos ko, hindi na tama yon. Stop it, Vios Dado, it's too much, sabi ko. Stephanie, medyo galit na tawag ko sa anak ko. Say sorry to Kuya, di ba ang sabi ko huwag mong papakilaman ng gamit niya? Dahan-dahan itong nagbaba kay Vios at lumapit sa kuya niya. Sorry po, kuya. I promise hindi ko na-touch ang gamit mo, sabi nito. Ayun! Oh, nagsorry na si Princess kuya. Anong sasabihin mo? Sabi ni Vios at nilapitan ang dalawa. Napailing na lang ako at lumabas ng kwarto. Vios is a kind and good person. He's always there for us. Naging ama siya ng mga anak ko and close din ng mga bata sa kanya. Pag ganon ang nangyayari, si Vios ang nag-fix ng lahat dahil kilala niya ang mga bata. Siya ang naging magulang nila every time may overtime ako sa kumpanya. Siya lahat nag-aasikaso, kaya nagpapasalamat ako sa kanya. Hindi kagaya ni Dave. Oh well, I can't wait to be there. I can't wait to meet him again after 3 years. Di na ako makapaghintay pa. Mama, can I come? Bago ko sumakay sa kotse, sumunod sa mga lakad ko. Si Ino sa likuran. Hindi ko alam kung bakit gusto niyang sumama this time. It is not his thing na sumama sa mga lakad ko after nung naglagay kami dito sa bahay ni Vios. Nagpatayo ako ng sariling bahay but my son insisted na mas gusto niya dito kasama ni Vios kaya dito na lang din kami. Papa will come too, right? I wanna see him, Mama. Nangungusap ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. I sighed dahil alam niya na ang isasagot ko. Ang hindi, na hindi ako pumayag na sasama siya. Anak, please, Mama. Gusto ko lang siyang makita, kahit na sandali. I know the real reason bakit di na tayo bumalik sa kanya. He has a family now. Nagulat ako sa sinabi niya.
Paano niya nalaman? It's all over the internet na. Lahat nabasa ko. Sabi nitong may lungkot sa mga mata. But still, my answer is no. It's not yet the time. I need a little time para maging control ko ng lahat sa kumpanya. Konti na lang talaga. At pag-ayos na, pwede na. Hindi na ako matatakot ipakita ang dalawang anak ko sa buong mundo dahil may laban ako. May pera ako. May kapangyarihan na ako para ipagdamot sila sa ama nila. Maybe next time, anak. Please, intindihin mo muna si mama, ha? Lumaylay ang mga balikat nito at napilitan ng pumasok sa loob.